Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Nagsagawa po ng press conference si Senate President Francis Chis Escudero ngayong araw na ito. Kasabay po netong rally. Meron pong isasagawang rally. Actually, ito po ay 3 araw. Ngayon po, 9, tapos 10, 11. Yung 11 po, yun po yung araw na in-schedule ni Chis Escudero na ipipresenta po ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya lang di natin alam kung matutuloy. Abang-abang muna tayo kasi mga kababayan, narinig ko kanina sa press conference. Bago po mangyari yung presentasyon ng articles of impeachment, meron daw silang CA, Commission on Appointments. Baka abutin na ng hapon yan o gabi. So hindi natin alam kung anong oras magsisimula yung presentasyon ng articles of impeachment. Kasi bakit ngayon, nandiyan naman siya sa Senado, bakit hindi nila inumpisahan ngayon? Diba? Pwede naman nila, yung CA, yung Commission on Appointments, yung mga hearing dyan, dapat umpisahan nyo ngayon, 9 hanggang 10. Kung para pang 11, ang pag-uusapan na lang yung articles of impeachment. Pero ang gagawin nila sa 11, doon pa lang tatapusin nyo kasi meron pa silang usapin sa Commission on Appointments. So talagang hindi ko maintindihan dito kay Escudero, ano talaga ang balak nito. Sa press conference, lagi niya sinasabi, gusto ko maging maayos lahat, gusto ko maging tama, gusto ko ayon sa batas. Walang hiya naman, labag na nga sa konstitusyon yung ginagawa mo yung pagdidelay Well anyway, balikan natin yan. Kasabay po ng press conference, ito po, meron pong rallying nagaganap at tuloy-tuloy na po ito. Sabi po dito, litisin, Sara Duterte. Yan ang paulit-ulit na panawagang isinisigaw ng mga grupong nag-arally sa harap ng Senado. Alam na po ni Chis Escudero na may nag-arally po sa harap ng Senado. At syempre, sabihin niya, karapatan nila yan, hindi natin pipigilan yan. Alam niyo, sa totoo lang, etong si Chis Escudero, ewan ko kung sobrang nagmamalinis. Parang wala siyang tinatago, mga kababayan. At lagi yung sinasabi, ito'y ginagawa ko para sa taong bayan. Ewan ko sa'yo. Visit. Ito po ang nangyayaring rally. Ayon sa mga nag-rally, dapat ding sundin ng mga senador ang nakasulat sa konstitusyon na forthwith. Ayun nga mismo naglagay ng forthwith dun sa sa Article 11 ng konstitusyon Sinabi niya ang ibig sabihin ng forthwith agad-agad, pero si Chis Escudero hindi yun ang pagkakaintindi. Iba ang kanyang interpretasyon. Mamaya, tingnan nyo, pakinggan natin yung kanyang press con. Hindi natin tatapusin kasi mahaba. Pero meron ako napili doon na talagang naninindigan pa rin siya doon sa kanyang stand. Kaya panoorin natin later on. Pero ito muna, pakinggan natin itong nag-rally dyan po sa harap ng Senado. Ay dapat managot sa corruption, sa graft, sa bribery, at sa betrayal of public trust bilang isang public official. Okay. Sabihin na naman ng mga DDS, ang dami naman yan. Ang dami-dami naman yan. Sabihin na naman ng mga vloggers ng Duterte, nilangaw yung rally. Nagkaano pa lang sila, nag-assemble pa lang. Mamaya dadami, antayin nyo. Ito pala, nagsisimula pa lang paramihan sa kamatagal yan, 3 araw yan. Alam ko, mag-react na naman yung mga DDS dyan Sabihin, nilangaw. Alam nyo naman yung mga yan. Mga mga tulongges din. Hahayaan ba natin ang mga senador na magpatay mali siya? Papayag ba tayo na gawin nilang opsyonal ang utos ng saligang batas? Papayag ba tayo na ipapatakas nila muli ang kurap sa pananagutan? Kahit ang panawagan natin, litisin, Sara Duterte, litisin, Sara Duterte. Okay, so yan po yung nangyayaring rally dyan po sa harap ng Senado. Balik na tayo kay Chis Escudero. Pakinggan naman natin itong bahagi ng press con kanina. Pero wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case. Nasaan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? 3 impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice Coron. Dali lang tinatanong lang guys Tinatanong lang kung napipressure siya. Ito ang sagot niya. Mahaba.
hindi kay dating Pangulong Estrada, sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. 3 lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa 3 kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final yung impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay 1 linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ng Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad, authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? And Sinabi ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porket pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero ang kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampanan namin yon pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. SP, di ba yung Constitution po mismo nagsabi na madali? Sinabi yung forthwith shall proceed forthwith. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung konstitusyon nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada at ang Gutierrez. Tapos, Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon, ayun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin ay, sila yun, tapos na yun eh. Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso. Merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganon din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. sa SP para sa inyo, walang undue delay na nangyayari sa kaso ng... Ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinyon. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamus in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. So sir, on June 11, ina-assure nyo na mangyayari ho yung pag-convene nyo as impeachment court? Yon ang nakalagay sa schedule namin. Yon ang binabalak kong gawin. Pero gaya ng sinabi ko, lahat ng bagay ay dadaan sa motion. Lahat ng bagay ay dadaan sa plenary action. Sir, yung resolution seeking de facto dismissal, hindi nyo yung pwedeng i-discuss during your regular session? I refuse to discuss a piece of paper, a scrap of paper that has not been filed. That is not in our records. Just in case, sir, may file before June 11. Ayokong pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical eh. Kung may mag-file man ng kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pagdebatihan,
pag-uusapan at pagdedebatihan namin yon sa plenaryo. Okay, so yan po yung sinabi ni Senate President Chis Escudero. Unang-una ay wala siyang pakialam doon sa panawagan ng taong bayan. Wala siyang pakialam doon sa panawagan ng ilang grupo. Dahil ang dahilan niya lagi niyang sinasabi na etong mga grupong ito na nananawagan na matuloy ang impeachment ay dahil galit daw kay Sara Duterte. Ayun yung lagi niyang sinasabi. Galit sila kay Sara Duterte. Gusto nila matanggal si Sara Duterte kaya nagmamadali sila. Senator Chis Escudero, gusto ko lang sanang iparating sa inyo. Hindi po kami nagmamadali. Ang gusto namin, ituloy ninyo. Hindi po dahil galit kami kay Sara Duterte. Hindi po dahil gusto naming matanggal si Sara Duterte sa pwesto. Ang gusto po namin, Senate President Chis Escudero, ay lumabas ang katotohanan. Kung saan napunta ang milyon-milyones na pera galing po sa confidential fund ng DepEd at ng Office of the Vice President. Gusto rin po naming malaman kung sino si Mary Grace Piatos, kung sino si Cocoy Villamin, at gusto rin po naming malaman paano po nakatanggap si Marian Rivera ng confidential fund at maging etong si Chel Jokno. Ang kailangan namin, mailabas yung mga ebidensya laban dito kay Sara Duterte. Uulitin ko, hindi kami galit kay Sara Duterte. Ang problema kasi, ayaw niya magsalita, ayaw niyang ipaliwanag. Ngayon, sa pamamagitan lang ng impeachment trial, doon namin makikita o maririnig kung saan talaga napunta. Kaya yun ang panawagan ng taong bayan. Hindi po dahil gusto naming matanggal si Sara Duterte. Base po sa ebidensya. Kung inilabas po ang ebidensya at nakita namin na hindi sapat yan para ma-impeach si Sara, bakit naman namin gugustuhin na ma-impeach? Kaya nga po gusto namin ilabas yung ebidensya eh. Kasi doon po magbabase ang taong bayan at maging kayo, Senado. Ang problema kasi, ngayon pa lang, hindi pa nga lumalabas yung mga ebidensya at mukhang pinipigilan nyo pa, nagdidesisyon na yung iba yung kasamahan na ipatigil yung impeachment. At sinasabi nila na hindi nila i-convict si Sara. Saka isa pa, mga kababayan, kapag nagsasalita ito si Chis Escudero, parang siya ang Senado eh. Sir, sabi nga ni Tito Sen, hindi po ikaw ang Senado. Ikaw lamang ay presiding officer. Kung magsalita ka, parang talagang siya ang masusunod eh. Yung pagkakaintindi niya sa batas eh. Sumusunod daw siya sa konstitusyon, mga kababayan. Sabi niya, hindi niya dinidelay. Sinusunod niya ang konstitusyon. Gusto niya maging patas sa magkabilang panig. Walang iya naman. Yung fourth with na eh. Hindi mo sinusunod. Sabi mo, sinusunod mo ang konstitusyon. Tapos, isa pa mga kababayan nakita ko, doon sa kanyang mga palusot. Ang simple-simple ng tanong, ang haba, paikot-ikot yung kanyang sagot. Tinanong siya, napipressure ka ba doon sa mga panawagan? Ang sagot niya ay pagkahaba-haba eh. Oo, hindi lang naman ang sagot doon eh. Tapos tinanong siya, yung fourth with. Sabi niya, dati pa naman yung fourth with na yan eh. Bakit doon kay Corona, kay ERAP, kung kani-kanino. Yung fourth with na yun, hindi naman agad-agad eh. So parang, ang dami niyang palusot mga kababayan, ang dami niyang mga sinasite na mga halimbawa. Pero di ba dapat sarili mo? Di ba dapat ikaw ang Senate President? Ba't pagbabasihan mo yung nakaraan na, yung tapos na? Wala ka bang sariling desisyon? O natatakot ka lang talaga? At ayaw mong malagay sa kasaysayan na ikaw ay isang palpak na Senate President? Sa sobrang kakaiwas mo, sa sobrang technicalities na pinapakita mo, talagang malamang ikaw ay makalimutan at lumabas na meron ako nabasa na ikaw, Chis Escudero, ang pinaka palpak na Senate President na nagkaroon tayo dito sa Pilipinas. Yun yung nabasa ko eh. Kasi nga sa sobrang technical,
Ang dami mo nga sinasite, ganito yung dati, ganito yung dati, ganito yung noon, ganito yung nangyari kay Erap, ganito yung nangyari kay Corona, kay Rodriguez. Rodriguez ba yun? Lagi niyang binabalikan. Ba't wala ka ba sariling desisyon? Nagsalita na yung gumawa ng fourth with, agad-agad. Tapos, isasite mo example, dati naman, di ganun eh. Ba't di kayo nagreklamo? Ewan ko mga kababayan ewan ko kung ano ang pananaw ninyo doon sa mga sagot ni Chis Escudero, pero para sa akin, napakaano naman. Wala ka bang sariling desisyon? Alam mo, mas bibilib kami sa'yo kung hindi mo pinagbabasihan yung nakaraan eh. O ako, Senate President. O, fourth with, agad-agad. Sige, diretso na natin. Kahit pinatagal pa dati ng mga panahon, kopong-kopong. Fourth with, agad-agad. Sige, gawin natin. Tapos inusog-usog mo pa? Sa 11, mga kababayan, meron pa silang uunahing hearing, commission on appointments, bago po pumunta doon sa hinihintay natin. So, baka abutin na tayo ng madaling araw. Kakahintay. So, ayan mga kababayan. Kaya, dapat talaga kalampagin etong Senado eh. Para kay Chis Escudero, wala siyang pakialam doon sa mga panawagan. At dinideny niya, hindi niya dinidelay. At sinasabi niya, wala siyang pakialam sa panawagan ng ibang grupo. Basta siya ang masusunod. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang pagkakaintindi niya sa batas, kung ano ang alam niya, yun ang masusunod. Hindi niya raw nilalabag ang konstitusyon. Walang ya. Baka may sariling konstitusyon to si Chis Escudero. So yan po mga kababayan yung ilang bahagi ng kanyang press con. At nananatili ang kanyang stand. At mukhang binabaliwala niya ang panawagan ng taong bayan. Kaya kinakailangan na natin talagang kumilos, kalampagin na itong Senado. Kung pwede, hilahin na natin na itong si Chis Escudero. Kasi mukhang hindi niya pinakikinggan ang boses ng mas nakararami. Ang boses ng ating mga kababayan. So, ilan po muna ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.